Ang ating batayang teksto ay mula sa Ebanghelyo ni Lucas 4, 1-13. Ayon sa Magandang Balita Biblia, ito ay patungkol sa ang pagtukso kay Jesus. Inaretso ang nilalaman. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang dalawa at sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng dyablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon, kaya't siya ay nagutom. Sinabi sa kanya ng dyablo, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito." Ngunit sinagot ito ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Dinala siya ng dyablo sa isang mataas na lugar, at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig. Sinabi ng dyablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga ito. Ipipinagkaloob ang lahat ng ito sa akin at maaari kong ibigay kung kanino ko gusto. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo na ang lahat ng ito." Sumagot si Jesus, nasusulat, "Ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran." Dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil nasusulat, sa kanyang mga anghel ikay ipagbibilin. Sila'y uutusan upang ikaw ay ingatan at alalayan ka ng kanilang mga kamay nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan." Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, "Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos tuksuhin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang dyablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang pamagat ng ating mensahe ay, ang pagtukso kay Jesus, ang mga aral na madalas hindi napapansin. Ang kwento ng pagtukso kay Jesus sa ilang ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng kanyang ministeryo. Dito natin makikita kung paano hinarap ni Jesus ang mga pagsubok ng dyablo at kung paano niya ipinakita ang kanyang ganap na pagsunod sa Diyos. Madalas nating iniisip na ang pangunahing aral ng kwento ay tungkol sa paggamit ng salita ng Diyos upang mapagtagumpayan ang tukso at totoo ito. Ngunit kung susuriin nating mabuti, may mga malalim pang mensahe na madalas nating hindi napapansin. Sa sermon na ito, nais kong ipakita ang 4 na mahahalagang aral na hindi karaniwang napapansin sa kwentong ito. Una, mapapansin natin na ang lahat ng tukso ng dyablo ay may kasamang utos. Pangalawa, ang layunin ng dyablo ay hindi lamang upang patumbahin si Jesus, kundi upang pilitin siyang sundin ang kanyang utos. Pangatlo, ang dyablo ay gumamit ng mismong salita ng Diyos upang tuksuhin si Jesus. At pang-apat, sa lahat ng utos ng dyablo, may isang bagay na hindi sinunod ni Jesus. At ito ang pinaka-critical na bahagi ng kwento. Ito ang mga bagay na dapat nating maunawaan. Una, ang lahat ng tukso ay may kasamang utos. Kapag binasa natin ang Lucas 4, 3-12, makikita natin na sa bawat tukso ng dyablo may kasamang utos. Isa, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito. Lucas 4:3. 2, ikaw ay yumukod at sumamba sa akin. Lucas 4:7. 3, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka rito. Lucas 4:9. Ang dyablo ay hindi lamang nagpapakita ng maling ideya kay Jesus, kundi inuutusan niya siyang gumawa ng isang bagay. Sa parehong paraan, ganito rin ang tukso sa ating buhay. Hindi lamang ito isang pag-iisip ng masama, kundi isang utos na gawin ang isang bagay na laban sa kalooban ng Diyos. Ilang beses na ba tayong nakaranas ng ganitong tukso? May mga pagkakataon na parang may bumubulong sa atin. Gawin mo ito, wala namang makakakita. O wala namang masama kung susubukan mo lang. Ngunit dapat nating tandaan na ang tukso ay laging may kasamang utos na lumihis tayo sa tamang landas. Pangalawa na dapat nating makita ay, ang layunin ng dyablo ay pasunurin tayo sa kanya. Madalas nating iniisip na ang tukso ay simpleng pagsubok lamang ng ating pananampalataya. Ngunit kung titingnan natin ng mas malalim, makikita natin na ang layunin ng dyablo ay hindi lamang para mahulog tayo sa kasalanan, kundi upang pasunurin tayo sa kanya. Sa 3 tukso, hindi lamang sinusubukan ng dyablo si Jesus, kundi gusto niyang makuha ang kanyang pagsunod. Kung si Jesus ay sumunod kahit sa isa sa mga ito, nangangahulugan iyon
na kinikilala niya ang autoridad ng dyablo sa kanyang buhay. Ngunit sa bawat pagkakataon, tumugon si Jesus gamit ang salita ng Diyos na nagpapakita na ang kanyang katapatan ay sa Diyos lamang. Sa ating buhay, ang tukso ay hindi lang tungkol sa paggawa ng kasalanan, kundi tungkol din sa kung sino ang sinusunod natin. Kapag tayo ay bumibigay sa tukso, hindi lang tayo basta nagkakamali, kundi tayo rin ay sumusunod sa maling pinuno. Sino ang sinusunod natin sa ating pang-araw-araw na buhay? Ang Diyos o ang mundo? Ang pangatlo ay ginamit ng dyablo ang salita ng Diyos. Sa pangatlong tukso, ginamit ng dyablo ang mismong kasulatan upang subukan si Jesus. Sapagkat nasusulat, siya ay mag-uutos sa kanyang mga anghel upang ingatan ka. Lucas chapter 4:10. Dito makikita natin ang isang mapanganib na taktika ng dyablo. Hindi lamang siya nagsisinungaling, kundi ginagamit niya ang mismong salita ng Diyos upang iligaw tayo. Ngunit ang pagkakaiba ni Jesus ay alam niya ang tunay na kahulugan ng salita ng Diyos at hindi siya nalinlang. Sa ating panahon ngayon, marami ang gumagamit ng salita ng Diyos para sa pansariling interes. May mga taong gumagamit ng Biblia upang gawing lehitimo ang kanilang maling gawain. Dahil dito, mahalagang kilalanin natin ng mabuti ang salita ng Diyos at intindihin ito sa tamang konteksto. Hindi sapat na alam lang natin ang isang talata. Dapat nating maunawaan ang tunay na mensahe nito. At ang huli, ang pang-apat ay isang utos ang hindi sinunod ni Jesus. Sa tatlong tukso, makikita natin na inuutusan ng dyablo si Jesus. Ngunit may isang bagay na hindi ginawa ni Jesus. Hindi niya inutusan ang dyablo na lumayo. Sa buong kwento ng tukso, tumugon si Jesus gamit ang salita ng Diyos, ngunit hindi niya sinabi sa dyablo na umalis. Nagpatuloy lang siya sa pagsagot ng tama hanggang sa dumating ang tamang oras. At doon, sinabi sa Mateo 4:11, at iniwan siya ng dyablo at dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. Ang tagumpay ni Jesus ay hindi dahil pinalayas niya ang dyablo, kundi dahil hindi siya nagpadala sa tukso. Minsan gusto nating lumayo agad sa tukso sa pamamagitan ng mabilis na solusyon. Ngunit ang tunay na tagumpay laban sa tukso ay hindi sa pagtakas kundi sa tamang pagtugon. Hindi natin kailangang laging ipanalangin na mawala ang tukso. Ang dapat nating ipanalangin ay ang lakas na manatiling matatag at sumunod sa Diyos kahit nasa gitna ng pagsubok. Kaya naman, sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi natin maiiwasan ang tukso. Maaring ito ay tukso ng kayamanan, tukso ng pag-aalinlangan sa Diyos o tukso ng pagsunod sa maling landas. Ngunit kung pipiliin nating sumunod kay Jesus, malalagpasan natin ang lahat ng ito at magtatagumpay ayon sa kalooban ng Diyos. Tulad ng ginawa ni Jesus, harapin natin ang mga tukso hindi sa pamamagitan ng ating sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Manatili tayong matatag sa ating pananampalataya, huwag nating subukin ang Diyos, at higit sa lahat, italaga natin ang ating pagsamba at paglilingkod sa Kanya lamang. Tanong para sa pagninilay. Ano ang mga tukso na kinakaharap mo ngayon? Ano ang sagot ng Diyos para sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang salita? Nawa, tulad ni Jesus, tayo rin ay maging matatag sa ating pananampalataya at huwag magpadala sa anumang panlilinlang ng dyablo. Sa Diyos tayo magtiwala, hindi sa mundo. Amen. Manalangin tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa araw na ito. Salamat sa iyong salita na nagbigay sa amin ng kalakasan, paggabay, at paalala kung paano namin dapat ipamuhay ang aming pananampalataya. Panginoon, sa aming buhay naway baunin namin lagi ang iyong mga aral. Patatagin mo kami sa gitna ng mga tukso, bigyan ng karunungan sa aming mga desisyon, at puspusin ng iyong pagmamahal upang maging liwanag kami sa aming pamilya, simbahan at komunidad. Pagpalain mo ang bawat isa, ang mga may sakit, naway iyong pagalingin, ang mga may pangangailangan, naway iyong tugunan, at nawa kami, naway patuloy na lumago sa pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Panginoon, ingatan mo kami sa aming paglalakbay sa buhay na ito at bigyan ng panibagong lakas upang ipagpatuloy ang aming misyon bilang iyong mga anak. Ang lahat ng ito ay itinataas namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tanggapin ninyo ang pagpapala, mga kapatid. Lumakad kayo sa liwanag ng Panginoon. Manatili kayong matatag sa pananampalataya, hindi nagpapadala sa tukso,
kundi laging kumakapit sa salita ng Diyos. At ngayon, tanggapin ninyo ang pagpapala ng ating Diyos, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisama ng banal na Espiritu, naway sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong pagbubulay, ay hinihiling ko na mag-follow ka dito sa page ni R.C. Roy Alegado upang sa mga susunod na pagbubulay ay muli mo itong makita at mapanood. Hinihiling ko na rin na mag-like, mag-comment at i-share mo na rin sa iba upang sila man ay makarinig ng mga pagbubulay natin. Maraming salamat sa pagsuporta and dalangin ko ay pagpalain ka ng ating dakilang Diyos at naway ang iyong mga dalangin ay kanyang dinggin. Amen.